dapat may ano ka rin, may bitaw ka rin bilang lalaki. Imagine mo, kung sa pera mo siya na-motivate, yung pera andyan yan. Kahit sino, pwedeng magkaroon ng maraming pera. Tsaka ito pa, bilang lalaki, kung yan lagi ang pineplex mo, pera, para makakuha ka ng babae, kaya nga dapat hindi ka laging nakikipag-usap sa message sa kanila. May mga motivation ng mga babae kung bakit sumasama sa ating mga lalaki. Makulimlim na umaga sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Boto. Okay mga ropa, pag-usapan natin ang nag-DM sa atin. So may tanong siya. Ang tanong niya is, obra daw ba yung push and pull kung ang babae ay habol lang ay pera? Well, we all have emotional motivation. Uulitin ko, meron nagpapamotivate sa atin kung bakit gusto natin ang isang tao. That's coming from our emotions. Alright? Kahit na sinasabi mo nagpapaka-logical ka pa, may konting emotions pa rin ang dapat mangyari. Kasi hindi mo magugustuhan yan kung wala kang emotions na nadarama. Kahit konti. Walang pinagkaiba yan sa dalawang motor, A and B. Parehas naman sila. Pero ba't mas pinili mo yung mahal? Mahal ng 10,000. Kasi may konting pagkakaiba. Binago yung pairings, binago yung logo na dati nasa tangke, ngayon nasa likod or nasa harap ng motor. Ganun minsan eh. Pero ang totoo, wala namang pinagbago. Gets? Kumbaga wala nagbago sa ano niya, sa makina niya. Pero mas binili mo yung mahal. Kasi nga, bagong labas, pero ang totoo, ang binago lang yung sticker niya. So save lang mga ropa, di ba? Kumbaga meron lagi nagti-trigger kung bakit nagdi-desisyon tayo na gustuhin ng isang tao. Okay? So yung push and pull, uubra kahit saan. May mga babaeng na motivate kaya gusto nila isang lalaki dahil gwapo, magaling manamit, magaling magsalita, maganda boses, dahil singer, ano pa, matangkad kahit di ka gwapuhan, di ba? Lalo na pag matangkad ka tas di ka gwapo, puta patok sa mga babae yan. Kahit wala kang trabaho eh. Basta gwapo ka, matangkad ka, modelo datingan mo. I mean to say, kahit paano, kahit parakit-rakit ka, may babaeng willing pa rin magbuka ng legs para sa'yo. Kasi may mga ganung babae. Kasi binabase nila, hindi lang sa emotions nila, kundi sa insecurities nila. Ay naku, never pa ako nagka-boyfriend na matangkad. Grabe. If ever, first time to. I will do everything for him. Para sa akin lang yung attention niya. At eto pa mga ropa, syempre mabubus yung ano niya, ego niya. Kasi ang tangkad ng boyfriend niya eh. Though hindi kagwapuhan, pero ang tangkad. Kasi alam niya, kaya siyang ipagtanggol kahit saan. In her psyche, ang tanging makikita niya lagi is yung kung ano yung biological needs niya. Diba? Matangkad. O, kaya siya ipagtanggol. Tapos yung mga friends niya, pwedeng maingit sa kanya. So mayroon talagang ego boost mga ropa. Kaya kadalasan, kung magtataka kayo, bakit yung tropa ko walang trabaho pero ang daming jowa? Kasi nga nako-compensate na kung anong meron siya physically or kung ano man ang ginagawa niya sa buhay niya. So alam nung babae na okay, first time ko magkaka-boyfriend ng ganito or first time meron ng ligaw sa akin ng ganito, siguro I will try, di ba? Lalo nga, like I said, pag matangkad, modelo type ang datingan, putya, talagang ang babae willing kahit siya na yung magtrabaho para sa'yo. Pero syempre, like I said, hindi tatagal yung ganong relationship. Babalik at babalik siya doon sa normal na biology niya. May tayong tinatawag na hedonic. Sa umpisa lang, di ba? Laging babalik at babalik ka sa kung ano talagang default mo. Kaya nga kung default mo talaga is laging masiyahin, yung gusto mo laging malupit ka, at yung lagi makikita ng mga kababaihan, at yung lagi makikita ng ibang tao. Okay, kaya ingat-ingat tayo sa default natin mga ropa. Kaya nga kung madrama kayo, nakikinig kayo lagi ng mga love songs, pukin ang ina yan ang default nyo. Kaya pag sinabihan kayong emo kayo, ibig sabihin yun na nakikita sa inyo. Okay? Pag sinabing emo boy kayo, yun na nakikita sa inyo. Gets? Or minsan, nagsishit test lang talaga sila. Kasi hindi nila naiintindihan kung bakit ka nag-post ng ganun. Diba? Pero most of the fucking time, magaling ang mga babae ropa, madali nila makita kung may ano ka talaga, kung may dating ka talaga sa kanila, or kung may dating ka sa mga ibang EA. Pero minsan, yung mga ibang babae nagtsatsaga lang talaga. Kasi walang dumidiskarte sa kanila, diba? So ibig sabihin, placeholder ka, diba? Okay, balik tayo. Uubra ba yung push and pull kung ang habol ng EA ay pera? Well, dun mo siya i-motivate, diba? Pwedeng ilibre mo siya sa mga mamahaling restaurant kung gusto mo. Or, tsaka teka, paano mo nasabing yun ang habol niya sa mga kalalakihan? Pera.
Sinabi niya ba sa'yo? I don't think na may mga babaeng magsasabi agad nun sa'yo unless close na kayo. Well, it's given sa mga babae na talagang hanapin ng mga lalaki na kayang magbigay ng lifestyle sa kanila, or yung mga kaya silang gastosan, hindi yung sila yung gagastos sa lalaki. Ganun ang mga babae, Ropa. Kaya nga, sino ba naman lalaki ang ayaw gumastos sa babae? Kung alam mo na yun ang hanap ng isang babae or karamihang babae. Ayaw natin gumastos sa isang babae pag alam natin na hindi naman siya nagre-reciprocate sa gusto natin. Pero pag ang babae nagre-reciprocate sa lahat ng gusto natin, puta, baka dumating sa point na ibahay nyo pa siya. Di ba? May mga ganun eh. Kaya nga huwag kayong magtaka sa mga politicians na maraming asawa at binabahay nila. Kasi nga, ikaw ba naman bilang babae, ang jowa mo congressman, tapos nakukuha mo yung lifestyle na gusto mo. Marami kang friends na mga babae na alam mo yun, panay travel, pare-parehas kayo ng kinalalagyan. So walang judgment, di ba? Kasi pare-parehas kayong girlfriend ng mga politicians. So lalabas kayo, magta-travel kayo iba't ibang bansa, tapos gagawin lang sa'yo ng boyfriend mong politicians, isang bembang lang, isang buwan, o minsan wala pa, di ba? Hindi ka laspag, di ba? Tapos ang gagawin mo lang puro magpaganda, tapos sagot pa niya yung pamilya mo most of the time. For sure mag-iipong ka, di ba? Kaso nga lang may backfire yan. Pero syempre i-justify mo yon sa mga bagay na nakukuha mo dito sa lalaki na to. Kasi nga, women are looking for survival value. Eh kung magtsatsaga ka sa isang lalaki na wala namang trabaho or talagang pogi lang ang dala, of course hindi mo rin yung pagtsatsagaan, di ba? Pero panoorin nyo yung materialist mga Ropa. Doon yung makikita kung paano magdesisyon ng babae na kahit nasa harap na nila yung talagang unicorn o yung hinahanap nilang isang lalaki, nagdadalawang isip pa rin sila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga Ropa, most of the fucking time lagi tayo magpe-fail pagdating sa mga babae. Kaya nga dapat damihan nyo yung options nyo or damihan nyo yung babaeng kinakausap nyo. Kasi pag hindi nyo dinamihan, mag-i-invest ka talaga. Lalo na kung isa yan, Ropa, tapos nagre-reciprocate pa minsan-minsan, puta, mag-iiba ang takbo ng utak mo, Ropa. Feeling mo gusto ka rin niya, pero ang totoo, she's just trying to be nice kasi nice ka. What? Diba? It's a normal for us na nice ako sa'yo, pwedeng maging nice ka sa akin. Diba? It's given. Gets? Pero minsan kahit nice ka, kaso nakakainis yung pagka-nice mo, talagang papakita niya sa'yo na ayaw niya sa'yo. Gets? Or pwedeng pamalita pa niya sa iba. Ba't ganyan yan? Nice naman siya, pero ewan ko ba't yung pagka-nice niya nakakainis. Diba? Kaya nga mga Ropa, we need to be aware sa mga kilos natin, body language natin, pananalita natin, di ba? Pag sa pagbibiro natin, sa lalaki, walang problema kahit magagawan tayo, magbiruan tayo kasi ganun tayo eh, da? Basagan tayo eh. Pero pag sa babae, syempre iba yan mga Ropa, iba yung dating sa kanila ng mga biro natin. Pero of course, kahit na nag-iingat ka sa mga sinasabi mo, dapat andun pa rin yung pagiging totoo mo sa sarili mo. Ganun ka eh, di ba? Kung ayaw nyo sa'yo, di okay lang din. At least nakita mo na itong babae na to, hindi ka pala trip or hindi ka pala niya gusto. At malalaman mo rin na ganitong mga type ng babae ang ayaw mo rin, makasama or maging ea mo, di ba? Anyway, balik tayo. Like I said, may mga motivation ng mga babae kung bakit sumasama sa ating mga lalaki. Pero they always using their imagination. Kaya nga, always make them fantasize you or always make them wonder about you. Kaya nga dapat hindi ka laging nakikipag-usap sa message sa kanila, or kung makikipag-usap ko man, hindi mo dapat ibigay lahat ng oras mo sa kanila. Yes, push and pull will work in every situation, especially pag building attraction. Pag nasa relationship ka na, mag-iiba na yung push and pull. Ikaw yung may leverage sa relationship, at lalo na alam niya dapat na mas malaki mawawala sa kanya pag hindi siya sumunod sa terms and conditions mo. Okay? Kung pera lang ang usapan, lahat ng babae gusto naman pera, di ba? Tsaka ito pa, bilang lalaki, kung yan lagi ang pineplex mo, pera, para makakuha ka ng babae, what do you expect? Ano ma-attract mo? Eh di mga babae mukhang pera. Gets? Pero kung ikaw, ang pineplex mo, personality mo ang binebenta mo sa mga babae, of course yun ang mamahalin nila sa'yo at yun ang magugustuhan nila sa'yo. Hindi yung mga material na bagay na meron ka, di ba? Sa ano na lang yun, bonus na lang yun. Kasi pag nakita ng mga friends niya, uy, yung boyfriend to, yaman, swerte. Yun ang una nakikita ng mga kaibigan niya eh. Hindi naman yung personality ng lalaki. Pero syempre, kung gusto mong mas maritain yung mga babae mo, kailangan nilang mahalin or kailangan nilang magustuhan is yung pagkatao mo, hindi yung pera mo. Gets? Yung pera, andyan yan. Kahit sino, pwedeng magkaroon ng maraming pera. Diba? Imagine mo, kung sa pera mo siya na-motivate, pwedeng sa pera din siya mawawala.
Or pwedeng sa pera din siya mag-cheat. Kasi pag yung may nakilala na mas maraming pera sa'yo, so what do you expect? Pwedeng iwanan ka niyan, ropa. Okay? So yun guys, sana may natutunan kayo. Laging dapat ang default natin yung kaya nating i-provide mentally, emotionally, and of course andun na yung financially. Alright? Huwag din tayo makapalamukha na dadaanin lang natin sa pogi, dadaanin lang natin sa tangkad, o dadaanin lang natin sa matatamis na salita. Dapat may ano ka rin, may bitaw ka rin bilang lalaki. At saka given yan sa ating mga lalaki, bata pa lang tayo, sinasabihan na tayo, lalaki ka, magtrabaho ka mabuti dahil ikaw ang magpo-provide sa pamilya mo. Sa babae naman, babae ka, dapat marunong ka mag-alaga, marunong ka maglinis ng bahay. Dahil pag nag-asawa ka, alagaan mo yung pamilya mo, pagluluto mo yung mga anak mo, lalo-lalo na yung asawa mo, dahil yan ang magpapasaya sa lalaki na kinakasama mo. Di ba? Okay, so yun lang guys, sana may nakuha kayo. Ano takeaway natin? Of course, mag-work ang push and pull kahit saan, pero depende na lang sa level at lalim ng inyong relationship. Okay? Di ba lagi natin sinasabi, absence heart grow fonder. Nag-work po yun sa babaeng may attraction sa'yo or attracted na sa'yo. Okay? Hindi mag-work yun sa mga babae na wala kang dating sa kanila. Kasi may mga nagko-comment sa TikTok natin, ha? Mas okay nga sa akin, hindi siya nagme-message eh. Parang hindi daw siya naiistorbo. Pero ang ibig po natin sabihin doon is mas naa-attract ang mga kababaihan sa lalaking gusto nila, pag yung lalaki hindi laging nagpaparamdam sa kanila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.